Gulpi sarado kay Baste sinagba mga kababayan noong birthday rally ni PRRD sa Davao City. Pinamukha pa ni Baste Duterte mga kababayan kay Bongbong Marcos na hindi ka dyan mailuklok sa pwesto kung wala ang mga taong ito. Ang tinutukoy po ni Mayor Baste Duterte mga kababayan ay ang mga Duterte supporters all over the world na nabudol ni BBM. Panoorin niyo po. Sa ibang balita, muling binanata ni Davao City Mayor Baste Duterte si Tayo ang natatakot dito kay Baste mga kababayan ano. Dahil eto na lang siguro ang walang kaso mga kababayan eh. Si Sara may impeachment na. Si Pulong kinasuhan ni Trililing mga kababayan na tungkol doon sa droga-droga. Diyos mio, invento. Si Baste mga kababayan, hinahanapan pa nila yan ng butas. Kaya pinipili ni Baste mga kababayan eh, na ang kanyang mga niyuyuter na words dyan mga kababayan eh, hindi papasok sa inciting to sedition. Dahil alam na natin ang mga bangag eh. Alam na natin. Pangulong Bongbong Marcos sa ginawang birthday rally para sa ama niyang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nasa frontline ng balitang yan ang aming Mindanao correspondent na si Braille Montalvo. Marcos! Marcos! Wala na oh. Hindi na niya tinatawag na president. Ang nagtawag na president mga kababayan, ang media na lang. News 5. Sinabi ba ni Baste News 5 na president? Nilagyan talaga ng president mga kababayan. Wala nang galang mga kababayan si Baste Duterte, pati na ang maraming mga Duterte supporters at pati na ang mga tao kay Bongbong Marcos sa makatuwid. Yung ilan ang tawag pa nga kay BBM ay BBM bangag. At makikita nyo naman sa survey yan mga kababayan ay 14% na lang ang trust rating ni Ngagba. Tanawa ni! Kasi ako wala sila! Sabi ni Baste mga kababayan, look at this! Hindi ka nakaupo dyan sa iyong pwesto kung wala ang mga taong ito. Bilang utang na loob daw ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga Dabawenyo ang pagkakapanalo niya bilang presidente. Hindi naman yan ang sinabi ni Baste Akla na reporter na utang sa mga Dabawenyo. Hindi naman sinabi ni Baste na utang sa mga Dabawenyo. Ang tinutukoy niya, etong mga tao na supporters. Hindi lang naman taga Davao ang tinutukoy ni Baste mga kababayan kundi yung mga taong nabudol all over the world. Na nabudol sa pagboto kay Marcos dahil ginamit nila ang mga Duterte. Etong News 5 mga kababayan. Sige. Presidente, ito ang galit na mensahe ni Davao City Mayor Baste Duterte kay PBBM. Sinabi niya yan kagabi sa birthday rally sa Rojas Avenue, Davao City ng ama niyang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakakulong sa International Criminal Court. Dahil sa kagagawa ng media, kinasangkapan ang media mga kababayan ay para magkalat ng mga propaganda. By the way, bakit hindi nyo ibinalita na 300,000 plus ang nag-attend dyan sa Davao City? Nag-peak mga kababayan ng 300,000 plus ang taon dumalo. Hindi pa kabilang mga kababayan yung mga events all over the Philippines and world na kung saan nagtipon-tipon ang mga tao mga kababayan simultaneous para sa birthday ni PRRD. Matatanda ang running mate ni PBBM si Vice President Sara Duterte noong 2022 national elections. Naging emotional din si Mayor Baste dahil ito raw ang unang beses na hindi niya nakasama ang ama niya sa kanyang kaarawan. Diba? Kawawa mga kababayan Gimingaw, gusto kong papas tinoon lang. Namimiss ko si tatay sa totoo lang, sabi niya. Mo na yung pinakaunang birthday niya nga wala ko sa makit Hindi na nakapagpagupit si Baste mga kababayan. First time daw niya na birthday na hindi niya nakita si Tatay Digong. Binanatan din ng alkalde ang pamimigay ng ayuda ngayong election season. Ganang ayuda na ginagamit nila garon. Yung ayuda na ginagamit nila ngayon. Waan ninyo tanan! Kunin nyo! Kunin nyo lahat! Kung pwede di na mamananghin kay inyohan ang daan. Kung pwede, wag na kayong magpaalam dahil in the first place, sa inyo naman iyan. Yung ayuda. Supporters naman ng dating Pangulo. Libo-libo? Daan-daang libo, akla. Pero kung bagoong Pilipinas ang kanilang mga kinakover mga kababayan, grabe. Ang balita, hundreds and hundreds of thousands daw. Na kung titingnan nyo naman sa aerial view mga kababayan, kakarampot lang naman. Tapos napunta pa yun dyan dahil inayudahan. May dala-dalang mga bigas pag uwi mga kababayan at mga sobre. Eto, organic. Walang halong kimikal. Hindi nila sinabi ang bilang mga kababayan. Mayroong nagbalita, nag-cover mga kababayan, mga
2 p.m. pa ata yun, 3 p.m. Yung konti pa lang ang tao, o binalita ng mainstream media, 8,000 dumalo sa rally. Alas 8 ang main event yung nagsindi ng kandila mga kababayan, nagsing ng happy birthday. Pagdating ng alas 8, naging 300,000 plus mga kababayan. Ang dumalo sa rally. Bukod kay Mayor Baste, present din ang ilang kaalyado ni Digong na sina Senator Bongo at Senator Bato de la Rosa, maging si Philip Salvador. Magpapaboto tayo kay Philip mga kababayan. Kakainin na lang natin itong ating sinabi dati na ayaw na natin ng artista. Dahil ang kapalit nito mga kababayan para naman sa bayan. Dahil maghahari ang mga bangag mga kababayan kung hindi tayo magbo-vote straight sa PDP. Di ba may 10 na daw mga kababayan na kinarga na ng PDP? Merong adapted na isa Pero pwede rin nating i-add siguro mga kababayan si Hunasan. Anyway, di ba si Hunasan rin ang isa sa nagpatalsik kay Marcos Sr. noon? Isalin na lang natin. 11. Ang pang 12 sa inyo na. Sa inyo na. Blankuhan na lang siguro. Pero baka naman may ilagay silang focus kapag blanco. Nagkaroon din ng drone show bilang pagpupugay nila kay Digong. Meron ding mga nag-concert. Ang ilang poste sa gilid ng kalsada may nakakabit na mga pulang laso na may nakalagay na Bring Duterte Home. Tapos yung ibang ribbon mga kababayan, mayroong tatanggal. Niyo nakuna ng video. Hindi dyan pero sa ibang lugar, mga grupo ng mga bangag na tinatanggal ang ribbon. Higit 2,000 uniform personnel naman ang ipinakalat sa lungsod para sa seguridad. 2,000 lang. Samantalang yung paghuli kay Kibuloy mga kababayan, 5,000. Ay, Diyos mio. Tingnan nyo ang mga priorities ng mga kababayan, PNP ngayon. Sa huli, pinasalamatan ng pamilya Duterte ang kanilang mga tao na walang sawang sumusuporta sa kanilang pamilya. Sa mga nanonood nito, alam ko na nandyan kayo dahil sumusuporta kayo sa tatay ko. Birthday niya ngayon. Happy Masaya birthday. ako, nakasama ko kayo na mag-celebrate ng birthday niya. Yun lang, nasa Hague siya ngayon sa Netherlands, nasa ICC. Kasi inaresto sa hindi tama na paraan, illegal Kinidnap sabi ni Sarah. na paraan. Yung tatay ko at isinuko ni Bongbong Marcos mga Banyaga. sa Netherlands, sa ICC. Binaypass na ang ating justice system dito mga kababayan. So, kahit ganon ang nangyari, masaya pa rin ako kasi nakikita ko yung suporta nyo. So, malaking bagay yan sa amin. Gusto ko malaman nyo na malaking bagay talaga yan. At huwag na tayong tumigil hanggat sa hindi makabalik si PRRD. Kailangan malaman talaga ng administrasyong ito na hindi tayo pumapayag sa ginawa nila. Lalong-lalo na mga kababayan ngayon na paparating ng eleksyon. Lalo nating lakasan. Ipapakita natin mga kababayan na itlugin natin yung bagoong Pilipinas nila. 0 votes Yun lang. sa bagoong Pilipinas. Again, gusto ko magpasalamat kasi kung hindi dahil sa inyo, wala na akong lakas. Mahirap din yung sitwasyon. Alam ko, marami tayong nasasaktan ngayon dahil sa nangyari. Marami talaga. Pero mahalaga talaga na lumaban tayo. Hindi pwede na tayo ay magpapatalo lamang. So, kailangan pakita natin na hindi tayo talaga pumapayag. Ang mga tao sa Maynila, mga kababayan, parang takot mga kababayan. May ilan-ilan mga kababayan na nagpunta sa Mindiola pero hinaharas sila. Ang daming pulis mga kababayan. Di sila malapit doon mga kababayan, pinag-iinitan. Para na talagang martial law, no? Tatak Marcos. So again, maraming salamat talaga sa inyo. Marami kayong oras na pwedeng ibigay sa ibang bagay. Pero andyan kayo ngayon, andito kayo, nakikinig sa akin. Walang problema ba? Walang problema. Wala akong masabi sa inyo. Walang problema. Mahal na mahal ko kayo dahil sa pinapakita niyong suporta sa tatay ko. So isa pa, dahil ito ay resulta ng tingin ko na sobrahan ng politika. Ito si Marcos. Dahil oo nga. Sana para mahalin ng tao si BBM mga kababayan. Nagpakitang gilas in performance. Wala na ngang performance. Politika pa ang inatupag. Pambubuli. Puro ngawa mga kababayan. Walang gawa. tingin ko takot talaga sila na tumakbo yung kapatid ko sa 2028 kaya maraming mga movements o mga kilos. Dahil lagot sila mga kababayan mapapanagot sila sa kanilang mga kabangagan na ginagawa ngayon. Sa politika laban sa pamilya namin na ginagawa ng administrasyon. So,
Kung si Sara na ang maging presidente, magsisialisan yan. Sabi na nga ni Tory, mga kababayan, mag-a-abroad na daw ang Torimao. So, gusto ko lang, dahil I want to take this opportunity na wag natin kalimutan yung mga issue, yung sa GAA, pati yung sa PhilHealth. Ando na sa Supreme Court kahit anong daldal natin mga kababayan, ang Supreme Court naman ang tagal. Bilisan nyo, Supreme Court. Mga pera na hindi nila masagot at yung kung paano ginagamit ang ayuda ngayon para sa eleksyon. Yun ang mahalaga rin na hindi natin patuloy na i-question natin at bigyan ng pansin. So, yun lang sa lahat ng... Thank you. Anong masasabi nyo dito mga kababayan? Post your comments below.